tatalakayin po natin ang isa kilalang issue sa mundo ng billiards na kung saan tinatawag itong sharking. Isang kontrobersyal na teknik na ginagamit ng ilang manlalaro. Joshua. At pare, paliwanag yan sa ating Prof. Kasama natin ngayon ang founder ng Sharks Billiards Association na si Hadley Mariano. Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Hadley. Hi, good morning. Good morning. Can you explain to us ano ba itong sharking na to at paano ito nauugnay sa SBA? Okay, so sharking is a term na pinagbabawal o tabu siya sa bilyar. Okay. Ito yung habang tumitira yung kalaban mo, dinidistract mo, pinakausap, o anything to do na para matanggal siya doon sa focus niya. So yun yung pinaka-sharking. Sa ibang Grabe. tournaments, foul yun. Oo. So, paano nyo nasimulan to, yung ganitong concept? Kasi naintindihan natin sa traditional o sa standard billiard games. Bawal talaga Bawal siya. maging yung Tahimik. spotter pa yung Oo. nagpapatahimik sa audience pag titira na yung player, right? So, Tama. paano sa SBA? Nag-umpisa tong concept na to. Actually, bata pa ako. Naririnig ko nag-uusap si Tito Puch Puyat, manager ni Efren Bata, tsaka yung tatay ko. Yung dad ko naman, siya yung dating manager nila Ronnie Alcano, Dennis Orculio, Carlo Okay. Biado. So, nung time na yun, parang nagbibiruan lang sila. Maliit pa ako. So, nag-joke sila, parang lagyan kaya natin ng konting trash talk kasi sa ibang sports meron joke lang sa kanila. Okay. Pero sa akin, nung bata ako, sabi ko, oo nga, no? So, tumatak siya sa isip ko hanggang sa dito na ngayon. Okay. Try ko kaya i-apply sa liga. Okay. What can you say about the effect on the mental part of the player, itong sharking? Noong una, syempre, very culture shock. Culture shocking sa kanila. Kasi, syempre, tahimik nga ang bilyar eh. Meron pa isang player namin na alala ko, team captain siya ng Taguig Stallions. Unang-unang tira niya, sumablay siya agad, tas madali lang. Okay. Sabi niya, pag after nung game, sabi ko, oh no, anong effect ng sharking? Sabi niya, boss, grabe. Titibay dibdib namin dito. Pag nasa labas kami, baliwala na ang ano. So it's like an unconventional way of Yes. playing billiards pala. So, meron ba rin bang boundaries? Kasi we understand na pwede mong i-trash talk yung kalaban mo and the audience can participate with sharking. Tama, Meron pa rin ba kayo siniset na Meron, of boundaries course. para fair play pa Meron, rin yung of course. laban? Sa players namin, although this is an unwritten rule, nag-usap yung mga players. Parang, kasi syempre kahit ano sport, may mga unwritten rules tayo. Dito sa amin, unwritten rule namin is yung as a player, bawal mo gulatin or yung sigawan. So mag-sharking ka ba, salita lang. Okay. Ano pa rin, a gentleman pa rin ang dating. Okay. Pero syempre, hindi natin control yung crowd. Ibang Okay. usapan yan. Alright. Kahit Pero sa hindi naman sport. dapat naabot sa murahan yung mga players. Siyempre, Oo, walang wag ganun. ganon. Walang Okay, ganun. so Kasama may- siya sa guidelines namin. Kumusta naman yung reception ng sharking na ito sa audience, sa other players? Sa ngayon, siyempre, expected ko na merong tinatawag na mga purist yung sport. Okay. Na, siyempre, ayaw kong baguhin to. Kasi, ano na yan eh, yan, bilyar na yan eh. Pero para sa akin, kailangan eh. Kasi para mag-grow yung sport, mag-cater ng mas wider fans, mas maraming manood talaga. Alright. So, yun yung pinaka-idea namin. Hingang kita ng reactions dun sa Motivated Billiard League ng isang content creator ni Rendon Labrador. Ano masasabi niyo dito na ginagaya nga niya kayo? Hindi ako familiar kay Rendon, ano? Labrador? Oo, yung Ganon? content creator. Anong Labrador. Parang aso ah. Labrador, sorry. Labrador. sorry. Ikaw talaga. Ano, nagcha-challenge siya ng SBA? Yeah, so siya challenge yung SBA. Okay yun ah. I'll look into it. Search ko si Rendon. Which is good, no? Kasi, I mean, we know that billiards is one of the sports na talagang you have to use your mind. Diba? And para gulihin yung utak mo, that's something. Pero para sa akin, lahat naman sport may mental eh. Oo, yun yung nabanggit mo kanina. Mental eh. Oo. Example, basketball, nag-free throw ka. Very mental yun. Pero tingnan mo yung crowd, tingnan mo yung mga players. Ginugulo ka. It's the same with billiards eh. Tumitira ka, mental din siya. Oh, okay. Inisip ko kasi ako whenever I play billiards compared sa other sports ko, parang
more of endurance ako dito, mas na-focus ko endurance ko. Second thought ko yung mind na gagamitin ko. On the other hand, with billiards, talagang bago ka tumira, you have to check first. Or you have to really make sure na yung utak mo yung gumagana. Siguro, Yes, on the audience part or someone was not really into it, ganun yung tingin ko. Pero realizing, no, talagang Physical din ng billiards. Kung makita mo mag-practice yung players, Okay. 4 hours, Yes. 8 hours a day, subukan mo yumuko ng Yung May yuko. mga warm-up ba yan? Meron. May Talaga? drills din sila. May drills. Pinapractice yung Oh. break. Pinapractice yung mga certain situations. So, hindi, sport talaga ang billiards. Kasi yung mahalaga dito yung consistency ng tira mo eh, no? Of Kasi course. for the first 2 rounds, medyo okay pa yun. Tsaka Pero yung para kung ma-maintain mapapansin mo yung form ng billiards, very unorthodox siya. Hindi siya natural form ng tao. Yes. So, kailangan talaga pinapractice. At pag hindi ka nag-practice, nawawala eh. Kasi nakayuko ka gano'n. Hindi naman siya natural sa Ang galing, atin. no? Ang galing. I mean, in your organization, SBA, it started when? The league itself started this year. Pero This year. Sharks bilang billiard organization Okay. started roughly towards the end of 2020. Okay. So, So, matagal kumusta? na, Ano matagal na naging siya. improvement ng billiard industry because of these organizations? I think nung nag-start kami kasi walang nagpapalabas ng billiards nung time na Okay. kasi nga pandemic. So kami lang yung nagla-live ng billiards. Okay. Under controlled environments syempre. Tapos dun sa amin na-discover yung iilan sa mga sikat na players ngayon tulad ni AJ Manas, si Benok, si Bernie Regalario, and some other players. Kasi nung pandemic walang malaruan, syempre walang exposure. Dahil nagkaroon ng ganun, nakakakuha sila ng sponsors sila, managers, Okay. napadala sila sa ibang bansa. Mag-sharking nga tayo. O kunwari ako yung player. Guluhin mo ako. O sige mga ka-RSP, shark nyo rin ka. I-shark nyo rin ako sa mga bahay ninyo. O mag-i-start na ako. Ayan. O. Sablay. Oh, ganun siya. O, ikaw Parang, naman, ikaw mag-ano. Ikaw mag... Hindi, para... O, tigilan mo ako, hindi ganyan yan. Ganun dapat. O sige, imbitahan mo na yung ating mga ka-RSP na panoorin ng SBA sa PTV Sports Network. Good morning guys. Invite ko kayo manood ng Sharks Billiards Association live sa Sharks Arena para ma-experience nyo na yung ginawa naming spectator sport. So hindi na lang siya masaya panoorin sa TV, pero yung live natin, ibang klase yung atmosphere, ibang klase yung experience. Saya So naman. punta kayo dyan. Alright, thank you po, Sir Hadley, sa impormasyon na ibinigay niyo sa amin tungkol sa technique na sharking sa larangan ng billiards. Sir Hadley, muli nakapanayan po natin ang founder ng Sharks Billiards Association na si Hadley Mariano. Thank you, Hadley. Thank you.